Ako si Renato, tubong kapis, isang lalawigan na kilala hindi lamang sa tahimik nitong mga baryo, kundi pati na rin sa mga kwentong kinatatakutan, mga kwentong aswang, engkanto, at kung ano-anong kababalaghan. Sa kabila nito, ang buhay ay kailangang ituloy, lalo na para sa isang kagaya kong maglalako. Hindi ako pinanganak na mayaman. Ang tanging puhunan ko ay ang ilang balot ng kakanin, ilang termos ng mainit na sabaw, at isang lakas ng loob na nilalakip sa bawat hakbang tuwing gabi. Simula pa pagkabata, nasanay na akong tumulong sa aking ina sa pagtitinda. Pero noong siya'y pumanaw, ako na ang nagpatuloy sa kabuhayan namin. Sa araw, kaunti lang ang bumibili. Abala ang lahat sa trabaho, sa sakahan, sa eskwela. Pero pagdating ng gabi, doon nagsisimula ang buhay ko. Ang mga tao'y nagsisibalikan sa kanilang bahay, naghahanap ng mainit na pagkain o simpleng merienda habang nanonood ng AE o nagkukwentuhan sa labas ng kanilang kubo. Bitbit ang aking paninda, nililibot ko ang bawat kanto, bawat kalye at eskinita ng aming baryo at maging ang mga kalapit baryo. Madalas, ako lang ang tao sa lansangan. Tahimik, malamig at madilim. Ang ilaw mula sa poste ay kulang at malayo ang pagitan. Tanging buwan at lampara ko ang nagsisilbing tanglaw sa aking paglalakbay. Pero hindi ko ito inalintana. Para sa akin, bawat lakad ay isang pag-asa. Bawat mabentahan ko ay isang dagdag sa baon ng aking mga kapatid kinabukasan. Sa una, nasanay ako. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong nararamdaman ang kakaiba. May mga lugar na parang laging may matang nakatingin sa akin. May mga tunog sa likod ko kahit wala namang tao. May pagkakataong tila ba may kasabay akong lumalakad, ngunit paglingon ko'y wala naman. Isang gabi, sa isang liblib na bahagi ng baryo Santa Lucia, may nadaanan akong bahay na halos inabandona na. Luma, marupok at natatakpan ng damo ang harapan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila laging may liwanag sa loob kahit 10 oras na ng gabi. Hindi ko ito pinapansin noong una. Pero nang mapansin kong tuwing nadadaanan ko iyon, nagkakaproblema ako sa paninda, minsan nalalagas ang itlog sa basket, o kaya'y parang biglang bumibigat ang dala ko. May isang beses pa nga na nahulog ako sa isang maliit na bangin sa gilid ng daan malapit doon. Sa kabutihang palad, bahagya lang ang dalos ko. Maraming nagsasabi na ang Capiz ay tahanan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero sa paniniwala ko noon, pag wala kang ginagawang masama, walang mananakit sa'yo. Hanggang isang gabi, may matandang babaeng bumili sa akin. Payat, kuba, may maitim na talukbong sa ulo. Hindi siya nagsalita. Tinuro lang niya ang gusto niya at iniabot ang 5 piso. Nang tanggapin ko ang bayad, para bang nanlamig ang buo kong katawan. Paglingon ko, wala na siya. Kinabukasan, nilagnat ako. Naging madalas ang bangungot, nakikita ko sa panaginip ang matanda, nakatingin lang, hindi kumikibo, ngunit may hawak-hawak na tila bahagi ng katawan ng tao, parang laman. Doon nagsimula ang takot. Pero kahit may pangamba, kailangan ko pa ring maglako. Wala akong ibang hanap buhay. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tapat ng simbahan, nakasalubong ko si Mang Kaloy, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Tahimik siyang tumingin sa akin, tapos ay biglang nagsalita, "Iho, huwag ka nang bumalik sa lugar na yon. Delikado ka na." "Bakit ho, Mang Kaloy?" tanong ko. "May mata ang gabi, Renato. At nakikita ka na nila." Sa puntong iyon, nagsimulang gumulo ang isipan ko. Lahat ng mga kwento tungkol sa Capiz, mga aswang, tik-tik, manananggal, unti-unting bumabalik sa alaala ko. Noong bata pa ako, laging sinasabi ng lola ko na huwag lalabas kapag kabilugan ng buwan. Na may mga nilalang na dumadapo sa bubong at kumakain ng laman ng tao habang natutulog. Ngunit ito ang totoo, hindi mo paniniwalaan ang mga kwento hanggat hindi mo sila nararanasan. At ako? Magsisimula pa lang akong maniwala matapos ang ilang araw ng sunod-sunod na kakaibang karanasan, ang matandang misteryosong babae, ang panlalamig ng katawan, at ang mga bangungot. Nagsimula na akong magdalawang isip kung itutuloy ko pa ba ang pagtitinda sa gabi. Ngunit paano ang aking mga kapatid? Paano ang pamamalengke bukas? Hindi pwedeng tumigil. Isang gabi, habang binabaybay ko ang daan Pasitio Rosario, nadaanan ko ulit ang kapilya ng lumang baryo. Dito ko ulit nasalubong si Mang Kaloy, ang matandang albularyo ng aming lugar. Nakaupo siya sa harap ng kapilya, tila ba may hinihintay. Payat na ang kanyang katawan, balbasarado, at puting-puti na ang buhok.
Kilala siya sa lugar bilang manggagamot, tagapagbantay ng mga lihim ng baryo. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong tinawag. Renato, mahinang tinig pero matalim ang kanyang mga mata. Ako po ito, Mang Kaloy, sagot ko habang lumapit. Bakit ka pa naglalako sa ganitong oras? Hindi mo ba alam kung anong uri ng mga nilalang ang gumagala tuwing ganito? Napangiti ako, pilit kong tinago ang kaba. Sanay na po ako, Mang Kaloy. Wala pa namang nangyayaring masama. Tumango siya, pero seryoso ang tingin. Hindi pa. Pero malapit na. Tahimik akong napako sa kinatatayuan. Parang unti-unting lumamig ang hangin. Napapansin mo bang may sumusunod sa'yo? May mga mata sa kadiliman, tanong niya. Opo, minsan po, sagot kong nanginginig. May nagmarka na sa'yo, iho. Hindi mo lang alam, pero may isang nilalang na interesado sa'yo. Hindi ko alam kung anong uri ng takot ang naramdaman ko noong marinig ko yon. Parang biglang bumigat ang hangin, parang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig niyong sabihin po? May mga aswang sa ating paligid. Hindi lahat ay nakikita. Yung iba, anyong tao sa araw. Pero sa gabi, sila'y nagbabago. Lumilipad, gumagapang, pumapasok sa bahay, humihigop ng dugo ng sanggol o buntis. Pero may iba, yung mas matatanda, mas tuso, hindi lang sanggol ang gusto nila. Gusto nila ng kaluluwa ng mga matitibay gaya mo. Tila biglang nanlamig ang katawan ko. Paano ninyo nalaman, Mang Kaloy? Ang mga albularyo may kakayahang makakita. Napansin ko ang aura mo, madilim na ang gilid. May anino kang hindi mo alam. Huminga siya ng malalim, saka dumukot sa kanyang bayong ng kung ano-anong mga dahon, ugat, at botelya. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pulseras na yari sa buntot ng pagi at mutya. Ito ang suotin mo tuwing lalakad ka. Proteksyon yan. Pero mas mabuti, tumigil ka na. Hindi lahat ng gabi ay para sa tao. Hindi ako agad nakasagot. Tinanggap ko ang pulseras at marahan akong tumango. Salamat po, pero kailangan ko po talaga ito. Pangkain po namin. Napailing siya, sabay turo sa langit. Ipanalangin mo ang lakas ng loob, pero huwag mong suwayin ang babala. Minsan ang mga kaluluwa ay hindi na bumabalik. Nang gabi ring iyon, habang naglalakad pa uwi, suot ko ang pulseras. Pero iba ang gabing iyon. Walang masyadong customer. Parang lahat ay nakapikit na ang bintana, nakakandado na ang pinto. Walang batang naglalaro, walang matandang nagkukwentuhan sa balkon. Tahimik ang buong baryo. Tahimik sa paraang hindi normal, parang may nag-aabang. Bigla akong napalingon sa likod. Walang tao. Pero parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Paglingon ko sa kanan, may mga mata sa dilim, pula, nanlilisik, at mabilis na nawala. Napaatras ako. Dahan-dahang umatras papalayo. Sa di kalayuan, nakita ko ang luma at abandonadong bahay na madalas kong nadadaanan. Sa loob nito, may maliit na ilaw, parang kandila. At sa anino ng bintana, may figura ng tao. Isa, dalawa, hindi, tatlo. Tumatayo lang. Nakatingin. Dali-dali akong naglakad papalayo. Ayokong tumakbo dahil baka may sumunod. Ayokong sumigaw dahil baka marinig nila. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam kong may sumusunod. Saka ko lang naalala ang sabi ni Mang Kaloy, hindi lahat ng gabi ay para sa tao. Pagkarating sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Hinanap ko ang asin. Inilagay ko sa may bintana. Pinagtabi ko ang bawang, ang pulseras, at ang rosaryo ng ina ko. Humiga ako sa banig pero hindi ako natulog. Pinigil ko ang antok. Takot ang nangingibabaw. Mula sa labas ng bahay, may narinig akong pagaspas. Parang pakpak. May narinig akong tunog ng kuko sa bubong. At may boses na pabulong, Renato, hindi ko maipaliwanag kung paano ako nakatulog noong gabing iyon. Sa kabila ng kaba, takot, at kabaong malamig na hangin na tila pumasok sa mismong kaluluwa ko, biglang dumilim ang lahat at sa hindi inaasahang pagkakataon, ako'y napapikit, pero hindi ito basta pagtulog. Isa itong kakaibang pakiramdam, para bang ang buong katawan ko ay unti-unting hinihigop ng malamig na ulap. Sa panaginip ko, o baka sa katotohanan, naroroon ako sa gitna ng kagubatan. Madilim, walang buwan, at tila ako lang ang tao. Sa paligid, may mga aninong gumagalaw, ngunit hindi ko maaninag ng malinaw. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw, pabulong ngunit buo sa pandinig ko, hindi ka na makakatakas, napalingon ako,
at sa gilid ng mga punong kahoy, may mga mata, pulang mata, pailan-ilan, pero parami ng parami. Sa bawat iglap papalapit sila. Ramdam ko ang hangin na tila nagdadala ng amoy ng nabubulok na karne, halimuyak ng kamatayan. Nagising ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Pawis na pawis ako, tila ba pinigang basahan ang buong katawan. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto. Tiningnan ko ang mga bintana. Ang asin ay naroon pa rin, ang bawang hindi gumalaw. Pero ang pulseras na bigay ni Mang Kaloy wala na sa kamay ko. Hindi pwedeng mawala yon, bulong ko sa sarili ko. Agad kong hinalughog ang buong kwarto, ang ilalim ng banig, ang tabi ng pinto, maging ang mga bitbit kong gamit. Wala. Lumabas ako sa sala at habang binubuksan ko ang ilaw, may napansin akong kakaiba. Sa may pinto, may 3 bakas ng kamay na tila gawa sa putik. Isa sa itaas, isa sa gitna, at isa sa pinakababa. Parang may dumikit sa pinto o may gustong pumasok. Hindi ako kumibo. Tumigil ako sa paghinga ng ilang sandali. Maya-maya, may narinig na naman akong pagaspas sa bubong. Mabagal. Parang gumagapang. Sinundan ito ng mahinang pagkaluskos sa kisam. Ang kisam namin ay yari lang sa tabla, kaya kahit anong paggalaw sa itaas ay rinig na rinig mo. Kalma lang, Renato, baka pusa lang yan, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko, ngunit may parte sa akin na alam na hindi ito ordinaryong hayop. Dahan-dahan akong humawak sa krus ng nanay ko at nagdasal sa isip. Ama namin, sumasalangit ka. Paulit-ulit. Ilang minuto ang lumipas. Walang ingay. Akala ko tapos na. Ngunit nang bumalik ako sa kwarto para muling sumubok matulog, may nakita akong anino sa labas ng bintana. Mahaba ang buhok, balingkinitan ang katawan, at hindi gumagalaw. Parang babae, pero parang hindi. Agad kong isinara ang kurtina. Tumalikod ako. At sa aking likuran, sa salamin ng lumang kabinet, may refleksyong hindi akin. Isang mukha na maputla, may itim sa ilalim ng mata, at may dugo ang bibig. Bigla itong naglaho. Hindi ito pwedeng totoo, kinabukasan, halos hindi ako makakilos. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Buong araw akong tahimik. Tinangka kong tumulong sa bahay, pero halata sa mga kilos ko ang pangungulila at pagkabagabag. Napansin ng aking nakatatandang kapatid, si Ate Liza. Renato, may problema ba? Parang hindi ikaw ngayon. O wala ate. Pagod lang siguro, hindi ako nagkwento. Ayokong madamay sila. Pero sa totoo lang, gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang magtago o lumayo sa kapis kung maaari. Pero kung saan ka mahina, doon ka susubukin. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, may narinig akong katok sa pinto. Isang beses. Tok. Pangalawa. Tok. Tok. Pangatlo, tok 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 tok. Mabilis, sunod-sunod, parang galit, parang gustong pasukin ang bahay. Tumayo ako, kinuha ang asin at tumapat sa pinto. Sino yan? Sigaw ko. Walang sumagot. Sino yan? Tahimik. Wala kahit anino sa labas. Pero alam kong may naroon. Parang may matagal nang nakatayo sa dilim. Muli kong binalot ang pulseras ng bawang at ipinahid ang langis na bigay ni Mang Kaloy sa gilid ng pintuan. Tahimik ang lahat pero alam kong hindi ako nag-iisa. Sa gabing iyon, hindi na ako natulog. At sa unang pagkakataon, buong loob kong nasabi, ayoko na. Hindi ko na kayang maglako ng gabi. Kinabukasan ng umaga, kahit wala akong tulog, agad akong nagtungo kay Mang Kaloy. Hindi ko na matiis ang takot at mga katanungang bumabagabag sa akin. Kailangan ko ng sagot. Hindi na ito basta kwento o alamat, nararanasan ko na ito. Buhay ko na ang nakataya. Pagdating ko sa bahay niya, sinalubong ako ng amoy ng mga tuyong dahon, langis, at insenso. Nakaupo siya sa sahig, tila may ginagamot na maliit na bata. Pagkakita niya sa akin, agad niyang inutusan ang ina ng bata na hintayin siya sa labas. Renato, alam kong darating ka, sabi niya habang tumayo. Totoo nga po ba, Mang Kaloy? May sumusunod na bang aswang sa akin? Tanong ko habang nanginginig ang tinig. Tumango siya, mabagal, at tinuro ang isang lumang libro na nasa altar. May minarkahan ka na. Isa kang hinog, yun ang tawag sa mga taong gusto ng mga matatandang aswang. Matibay ang katawan, malinis ang dugo, at may bukas na kaluluwa. Kapag hinog ka, isang tingin pa lang, alam na nila. At kapag nakita ka ng isa, magkaka-interes ang iba.
Hindi ako makapaniwala. Ano pong ibig sabihin ng matandang aswang? Akala ko po mga aswang lang basta kumakain ng laman. May iba't ibang uri ng aswang, paliwanag niya. May mga bagong gising kabataang sinumpa o napasahan. Sila ang madalas mong marinig na gumagala sa gabi. Pero ang matandang aswang, sila ang pinakadelikado. Hindi na sila basta tao. Nabura na ang kanilang pagkatao at kabisado na nila ang lihim ng itim na karunungan. Isa sa kanila ang nakatira sa lumang bahay sa dulo ng Sitio Rosario. Natigilan ako. Yung lumang bahay po na palaging may kandila sa bintana. Doon nakatira si Nana Dila, isang aswang na higit 100 taon na. Walang may lakas ng loob na lumapit doon. Wala rin kaming ebidensya, pero sa bawat nawawalang tao, lagi siyang huling nakita sa lugar na yon. Napalunok ako. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Ikaw ang pinili niya. At kapag ang isang matandang aswang ay pumili na hindi na siya titigil, hindi ka niya papakawalan. Kinabukasan ng gabi, kahit ayaw ko na sanang lumabas, napilitan akong maghatid ng kaunting gamot para sa lola ng kapitbahay. Isang mabilisang lakad lang dapat. Pero habang bumabaybay ako sa madilim na daan, nakita kong bukas ang gate ng lumang bahay ni Nana Dila. Bukas din ang ilaw sa loob, unang beses ko itong nakita ng ganito kaliwanag. May humila sa aking loob. Hindi ko alam kung takot, kuryosidad, o isang mahika, pero para akong hinihila papasok. Hanggang sa mapansin kong nasa harapan na ako ng bakuran. May isang matandang babae na nakaupo sa silyang yantok, nakatitig sa akin. Mahaba ang buhok, nakaputi, maputlang maputla, at ang mga kukoy mahahaba at maitim. Halika, iho pagod ka na yata, anya, na para bang normal lang ang lahat. Hindi ako gumalaw. May sugat ka sa espiritu. Alam kong hindi ka makatulog. Alam ko kung bakit ka nanghihina, anya pa. Gusto mo bang matapos na ang lahat ng takot? Gusto mo bang palayain kita? Parang nahipnotis mo ako. Pero bago pa man ako lumapit, may biglang sumigaw mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Renato! Tumakbo ka! Si Mang Kaloy! May hawak siyang bote ng langis at sigarilyong may usok. Tinapon niya ito sa lupa malapit sa bakuran ng bahay ni Nana Dila. Biglang nag-iba ang anyo ng matanda sa silya. Tumayo siya at ang maputlang balat ay tila nagsimulang magbitak. Ang mga mata niya ay naging dilaw at lumitaw ang matutulis na ngipin. Ang katawan niya ay lumaki at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang tunay niyang anyo, isang halimaw, payat na parang kalansay, pero may pakpak sa likod. Renato, sigaw niya. Mabilis akong tumakbo pabalik. Si Mang Kaloy naman ay nagsaboy ng asin at bawang sa daan habang binibigkas ang dasal sa Latin. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang lahat ng bintana at pinto. Sa labas, naririnig ko ang pagaspas ng pakpak. May sumisitsit. May kumakatok sa bubong. Buksan mo, hindi pa ako tapos sayo, kinabukasan, hindi ko na kinaya. Nagpa siya akong hindi na maglako ng gabi. Saka ko lang lubusang naunawaan ang babala ng matatanda, kapag gabi sa kapis, hindi lang tao ang gising. Ang lumang bahay ay tila walang tao kinabukasan. Pero para sa mga nakakaalam, hindi iyon basta bahay. Isa yung pugad ng kasamaan, tirahan ng matagal ng nananahimik na halimaw. At ako muntik nang maging susunod na biktima. Makalipas ang ilang araw mula sa bangungot na naranasan ko sa lumang bahay ni Nana Dila, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa paligid, pero hindi sa loob ko. Habang ako'y pinilit manahimik at umiwas sa gabi, lumalalim naman ang mga misteryong bumabalot sa aming sitio. Magsimula ito sa mga simpleng bulong-bulungan. Tila may mga batang hindi na umuwi. Una, akala ng mga magulang ay naglalaro lang o nakitulog sa kamag-anak. Pero nang lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, wala pa rin. Ang una ay si Denden, 6 na taong gulang. Isang hapon ay nakita siyang naglalaro malapit sa ilog kasama ang kanyang aso. Ayon sa nakakita, may lumapit daw sa kanya, isang matandang babae na hindi taga roon. Magiliw itong kinausap ang bata, saka sabay silang nawala sa likod ng mga puno. Simula noon, hindi na siya nakita. Isinunod si Lemuel, 8 taon. Taga-kabilang sitio siya, pero madalas dumaan sa amin para maglaro. Isang hapon, iniwan lang siyang saglit ng kanyang ate para bumili ng tinapay at pagbalik niya, wala na si Lemuel. Sa tabi ng kalsada, may nakita silang ilang patak ng dugo at punit na damit.
Pinakakilabot sa lahat ay ang pagkawala ni Lyra, 5 taong gulang. Ang kanyang nanay mismo ang nagsabing natulog silang mag-ina ng alas 10 ng gabi. Pero paggising niya ng alas 3 ng madaling araw, bukas ang bintana at wala na sa tabi niya si Lyra. Walang ingay, walang bakas ng puwersahang pagpasok. Wala. Para bang inagaw ng gabi. Dito na nagsimulang matakot ang buong sitio. Ipinagbawal ang paglabas ng mga bata pagkagat ng dilim. Maging ang matatanda ay hindi na rin basta-basta lumalabas. May ilan pa nga na pansamantalang lumipat ng tirahan, lalo na yung may maliliit na anak. Ako, kahit gustong umiwas sa lahat, ay hindi mapakali. Araw-araw ay may takot, at gabi-gabi ay hindi ako makatulog ng mahimbing. Tuwing mapapatingin ako sa bintana, pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Isang gabi, pinuntahan ako ni Mang Kaloy. May dala siyang buntal na sombrero at ilang dahon ng saging na pinatuyo sa kalangis sa bote. Renato, kailangan mo ng tumulong. Ikaw ang huling nakalapit sa matandang iyon. Ikaw ang nakakakita sa mga hindi karaniwang nilalang, anya habang seryoso ang mukha. Bakit po ako? Wala naman akong alam sa ganito, hindi mo kailangang maging albularyo para makita ang katotohanan. Minsan, ang pinipili ay yung nakaranas na mismo ng dilim. Tiwala ako sa'yo. Tinuruan niya ako ng dasal pangdepensa. Binigyan din ako ng binulungan, isang maliit na boteng may langis, buhok ng kambing, at butil ng asin. Anya, ito raw ay magbibigay ng lakas ng loob at panandaliang proteksyon sa masasamang espiritu. Ilang gabi akong nagmasid. Umikot ako sa paligid ng sitio tuwing alas 12, suot ang itim kong jacket at may dalang sulo. Sa bawat pag-ikot, tila mas lumalalim ang katahimikan ng gabi. Parang humihina ang dilim, parang may nilalang sa loob nito na palaging nagmamasid. Hanggang isang gabi, narinig ko ang tahol ng aso. Hindi ito karaniwang tahol, ito'y paiyak, sunod-sunod, at may halong pag-ungol na tila may kinatatakutan. Sumunod ako sa direksyon ng tunog. Doon sa gilid ng nyugan, may nakita akong kaluskos. Nang lumapit ako, may naaninag akong bata, si Junel, anak ng karinderya sa kanto. Junel, tawag ko. Lumingon siya, pero iba ang tingin niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata, at tila wala siya sa sarili. Maya-maya, napansin kong may tao sa likod niya, isang matandang babae na nakaputi, nakayuko, at tila binubulungan ang bata. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko agad ang binulungan at inilagay sa kamay ko. Sumigaw ako, sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Biglang napalingon ang matanda. Ang anyo niya ay unti-unting nababago, mula sa kanyang mukha na kulubot, lumitaw ang matatalim na ngipin at mga mata niyang pulang-pula. Parang sumisigaw siya ng walang tunog. Inagaw niya si Junel at naglaho sa dilim. Hindi ko na siya nahabol. Nang gabing iyon, isa na namang bata ang nawala. Kinabukasan, muling nagpatawag ng pulong ang mga nakatatanda sa baryo. Doon na nagsalita si Mang Kaloy sa harap ng lahat, hindi na natin ito dapat itago. Matagal na nating alam kung sino ang may gawa. Ang aswang ay hindi basta gumagala, may pugad siya. At iyon ay ang lumang bahay sa dulo ng Sitio Rosario. Panahon na para harapin natin ang takot. Tahimik ang lahat. Ramdam mo ang kabog ng dibdib ng bawat isa. Pero sa wakas, may isa nang nagsalita. Tama si Mang Kaloy. Kung hindi natin ito pipigilan, baka mga anak pa natin ang isunod nila. Lumakas ang loob ng mga tao. At doon kami nagpasya, isang gabi ng pagtutol, ng paghaharap at ng paglaban. Pero alam naming hindi ito magiging madali. Lalo na kung ang kaharap mo ay isang nilalang na hindi na matatawag na tao. Dumating ang gabi ng paghaharap, isang gabing hindi basta-basta makakalimutan ng buong sitio. Ilang araw naming pinagplanuhan ang paglusob sa lumang bahay sa Sitio Rosario. Ito ang pinaniniwalaang pinagtataguan ng mga aswang, at kung saan din umano huling dinala ang batang si Junel na nasaksihan kong inagaw. Nagtipon-tipon kami sa may kapilya. Hindi karaniwang tanawin ang makakita ng halos buong barangay na may dalang mga sulo, itak, bawang, asin, at boteng may langis. Naroon si Mang Kaloy, ang albularyo naming may kaalaman sa pangontra. Kasama rin ang ilang matatanda na ayon sa kanila ay may dugong mandirigma, mga anak ng mga lumaban noon sa mga mangkukulam at mambabarang. Ako man ay naghanda. May dalang dasal na paulit-ulit kong binibigkas sa isipan. Sa dibdib ko'y nakasukbit ang kwintas na binigay ni Mang Kaloy na may mutyang puti, animoy galing sa perlas, pero mas malamig at mabigat sa pakiramdam.
Tandaan ninyo, babala ni Mang Kaloy, huwag kayong matatakot sa sigaw nila. Ang tunay na sandata ay tapang at pananalig. 11:00 ng gabi nang magsimulang maglakad ang grupo. Sa unahan, ang matatapang. Sa gitna ang mga albularyo at kababaihang may hawak na dasal. Sa likod naman, ang mga kabataang may dalang ilawan at tubig na may dasal. Tahimik ang buong paligid. Kahit ang hangin tila huminto. Hanggang sa makarating kami sa mismong harap ng lumang bahay. Naroon pa rin ang madidilim na bintana, ang lumang bubong na kalbo sa kalawang, at ang pintuang nakatirik sa gitna na parang nakanganga. Dito nagtatago ang mga demonyo, bulong ng isang matanda. Sinimulan naming palibutan ang bahay. Iwinisik ang asin sa paligid, at ang langis ay iniikot sa mga poste. Bago pa man kami makalapit sa pinto, biglang tumahol ng malakas ang aso ni Mang Berto. Hindi ito karaniwang tahol, tila may kaakibat na babala. At doon na nagsimula ang lahat. Isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa loob ng bahay. 1, 2, 3 tinig. Magkakahalong iyak, halakhak at tinig ng galit. Naramdaman naming umuga ang lupa. Ang mga lampara ay kumislot. Ang apoy sa suloy parang gustong mamatay. Simulan na, sigaw ni Mang Kaloy. Pinasok ng unang grupo ang bahay. Sinalubong sila ng matinding amoy, masangsang, mabaho, parang bangkay na nababad sa tubig. Sa loob, nakita nila ang altar na may itim na kandila, ilang buto ng hayop, at mga punit na damit na tila sa bata. Sa isang sulok, nakita naming nakatayo si Nana Dila, ang matandang dati pinuntahan ko. Pero ngayon, iba na siya. Namumula ang kanyang mga mata. Mahaba ang kanyang kuko. At sa kanyang bibig, may dumudungaw na matatalim na ngipin. Hindi kayo dapat nandito, anya, ngunit hindi na yon tinig ng tao. Mababa, garalgal, at may halong sutsot ng ahas. Mula sa likuran niya, lumabas pa ang 3, 2 lalaki, at isang batang babae na parehong puti ang mata at nababalot ng itim na damit. Ito na ang mga aswang. Walang babala, umatake ang isa. Tumalon siya mula sa kisam, lumapag sa harap ni Mang Elias, at sinubukang kagatin ang leg nito. Buti na lang, mabilis ang reflex ng matanda. Tinaga niya ito sa dibdib gamit ang itak na pinahiran ng langis. Tumilapon ang aswang at napasigaw. Umatras ito at agad na naglaho sa dilim ng kisam. Ang isa pang aswang ay sinugod ang altar ng dasal, pero sinalubong siya ng saboy ng asin at langis. Nang matamaan, nagsimulang mangitim ang balat niya at nagsisisigaw habang dahan-dahang natutunaw. Ang sigaw niya ay hindi karaniwang sigaw ng sakit, ito'y sigaw ng impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang silid na sarado. May naririnig akong iyak mula roon. Sumugod ako, sinipa ang pinto, at doon ko nakita si Junel at isa pang batang babae. Nakakadena ang kanilang kamay at may takip ang bibig. Agad kong tinanggal ang tanikala gamit ang maliit na itak. Inalalayan ko sila palabas habang pinoprotektahan sila ng isang matandang babae na may hawak na rosaryo. Sa labas, patuloy ang sagupaan. Maraming anino ang tumatalon mula sa bubong, sa mga bintana, sa ilalim ng lupa. Para kaming nililigid ng isang hukbo ng nilalang na hindi mamamatay. Pero hindi kami umatras. Bawat sigaw ng dasal, bawat pagsaboy ng asin, bawat tagpas ng itak, ay nagbigay ng panibagong lakas. Ang huling aswang ay si Nana Dila. Tinangka niyang tumakas sa likod ng bahay, ngunit nasalubong siya ng grupo ng mga kabataan. Binarikadahan nila ang likod, at sabay-sabay siyang binuhusan ng langis at sinunog. Ang huling tunog na narinig namin ay ang napakatalas niyang sigaw, isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi, bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at naging abo. Pagkatapos ng ilang oras, nagwakas ang laban. Iisa lang ang nasugatan sa amin, pero maraming natutong huwag na muling ipagwalang bahala ang mga alamat. Nang buksan namin ang buong bahay, nakita namin ang ebidensya, mga basyong bote ng dugo ng hayop, mga buto ng sanggol, at mga gamit na may nakasulat sa lumang wika. Isang ritual house ang lumang bahay, pugad ng aswang, at taguan ng kanilang kadiliman. At sa gabing iyon, pinutol namin ang tanikala ng takot sa aming sityo. Pero habang papalayo kami, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ilan pa kaya sa mga kagaya nila ang natutulog sa tabi-tabi. Akala ko matapos ang lahat, ang pagsagip kay Junel, ang pagkawasak ng bahay ng mga aswang, at ang pagkasunog kay Nana Dila, ay doon na matatapos ang bangungot sa aming lugar. Pero hindi pala.
Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mas malalim, mas malawak, at mas nakakatakot na katotohanan. Pagbalik namin sa aming barangay, sinalubong kami ng tuwa at pag-asa ng mga tao. Lahat ay may ngiti, may papuri, may pasasalamat. Ang mga bata, muling nakalabas ng bahay sa gabi. Ang mga matatanda, muling nagtipon-tipon sa tapat ng kapilya para sa panalangin. Ngunit ako, hindi na muling naging panatag. Mula ng araw na yon, nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip. Hindi ito ordinaryong panaginip madalas, nauulit ito gabi-gabi. Palaging may isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang balabal, may hawak na baston na tila gawa sa buto. Nakatingin lang siya sa akin mula sa kadiliman, pero sa tuwing sasalubungin ko siya ng tingin, bigla siyang mawawala at magigising akong pawis na pawis. Ang mas nakakatakot, pagmulat ko ng mata ay may mga marka sa paligid ng bahay namin, bilog na may mga simbolo, parang sinaunang sulat, na tila isinulat gamit ang abo o alikabok. Nagduda agad ako. Agad kong tinawag si Mang Kaloy. Pagkarating niya, tiningnan niya ang mga marka. Nagdilim ang mukha niya. Hindi pa tapos, anya. Pinutol lang natin ang isa sa mga ugat. Pero ang puno buhay pa. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang libro na ayon sa kanya ay minana pa niya sa kanyang lolo. Doon nakasaad ang mga sinaunang sekta ng aswang, mga pangkat na may kanya-kanyang layunin at estilo. Ang napatay namin ay bahagi lamang ng isang sangay at ang tinatawag na punong itim ay hindi pa natutuklasan. Habang may buhay ang punong itim, may kapangyarihan pa silang bumalik. Lumamig ang aking katawan. Hindi ko na alam kung ano ang mas masahol, ang kinatatakutan sa labas, o ang takot na unti-unting lumalago sa loob ng isipan ko. Mula noon, marami pang nangyaring hindi maipaliwanag sa aming sitio. Una, si Junel ay biglang nagkasakit. Hindi siya matahimik sa gabi. Palingon-lingon, may sinisigaw na hindi maintindihan, at minsan ay biglang bumabangon para tumakbo sa dilim. Kapag tinatanong siya kung bakit, ang sagot niya, tinatawag nila ako. Sabi nila sa akin sila babawi. Sumunod, isa-isang nagsimulang mawala ang mga alagang hayop ng mga tao, mga manok, baboy, pati aso. At kung minsan, may nakikitang dugo sa paligid ng bakuran nila. Minsan ay sinisisi sa mga ligaw na hayop. Pero sa loob-loob naming nakaranas na ng mas masahol, alam naming hindi basta hayop ang may gawa. Hanggang isang gabi, isang matandang babae ang natagpuang nakahandusay sa loob ng bahay niya. Walang galos, walang dugo. Pero ang mga mata niya ay nakadilat, nakatingin sa kisame, at may bakas ng takot na parang nakita niya ang impyerno mismo bago siya nalagutan ng hininga. Nagtipon ulit kami. Ang mga tao, unti-unting nawalan ng tiwala sa katahimikan. Hindi na ulit nagpapalipas ng gabi sa labas. Ang mga tindero, hindi na muling naglalako sa dilim. At ako, muling kinain ng konsensya at tanong, ako ba ang dahilan kung bakit bumalik ang sumpa? Lumapit sa akin si Aling Perla. Isang matandang bulag sa aming lugar na sinasabing may panloob na mata. Hinihiling niya na makausap ako sa ilalim ng buwan. Doon ko siya pinuntahan, sa kanyang maliit na kubo sa likod ng gubat. Anak, ang tanong mo ay tama. Pero ang sagot ay mas masakit, bulong niya habang hinihimas ang kanyang mga daliri. Hindi ikaw ang dahilan. Pero ikaw ang napiling tagapagdala. Naguguluhan ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw ang nakakita. Ikaw ang naglaban. Ikaw ang sumira sa isa sa mga sagradong pugad nila. Kaya ngayon, ikaw ang minamarkahan. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong magalit. Gusto kong tumakbo palayo. Pero alam kong walang taka sa katotohanan iyon. Ang mga bangungot ko ay hindi guni-guni. Ang mga panandaliang katahimikan sa sitio ay hindi kapayapaan, isa lamang itong buntong hininga bago ang susunod na unos. At ang pinakamasakit, wala ni isa sa amin ang tunay na handa pa. Nagsimulang magbago ang paningin ko sa gabi. Ang dilim ay tila mas mabigat. Ang hangin mas malamig. Ang mga anino sa paligid ay parang nakamasid. Lahat ng ito ay nagsasabi ng isang bagay, muling magbabalik ang mga aswang. Mas matindi. Mas marahas. Mas maraming kasama. At sa oras na yon, alam kong hindi lang ako ang nasa panganib, buong sitio, pati mga inosenteng bata, ay posibleng maging biktima. Isa lang ang tiyak ko, kailangan naming maghanda. Ang tunay na bangungot ay hindi na sa panaginip lang. Ito ay nasa lupa na at papalapit ng papalapit.
Lumipas ang ilang araw matapos ang mga sunod-sunod na kababalaghan sa aming sityo. Pero sa bawat pagdaan ng gabi, mas nararamdaman ko ang bigat sa paligid. Hindi na ito basta takot o pangamba. Isa itong matinding pakiramdam ng babala, parang may paparating na malupit na sigwa, at ako lang ang nakakarinig ng kulog bago ito sumabog. Alam kong hindi sapat ang mga kandila at orasyon. Hindi sapat ang pagsasara ng pinto o paglalagay ng asin sa paligid ng bahay. Kung totoo ngang may punong itim na siyang ugat ng lahat ng ito, kailangang maputol iyon mismo. Hanggat buhay ang pinagmumulan, hindi titigil ang kamatayan sa paligid namin. Napagdesisyonan kong bumalik sa gubat, doon mismo sa pinagmulan ng lahat. Hindi ako nagpaalam ng malinaw. Ang sabi ko lang kay Inang, may huling lakad lang po ako, Inang. Kailangan ko pong tapusin to, niyakap niya ako ng mahigpit, at habang nakayuko siya sa dibdib ko, ibinulong niya, anak, huwag kang magpapatukso sa dilim. Hindi lahat ng liwanag ay gabay. Tumungo ako sa kabubatan. Bitbit ko ang isang bote ng banal na langis na ibinigay ni Mang Kaloy, isang kutsilyong may palamuti ng ginto, at ilang piraso ng tinapay na may bawang na hinanda ni Aling Perla. Sabi nila, baka raw makatulong ito kung sakaling makaharap ko ang masama. Walang buwan ng gabing yon. Ang langit ay tila kumakapal sa ulap at usok. Sa bawat hakbang ko, parang may bumubulong sa hangin, pabulong ngunit malinaw, ikaw ang dahilan. Ikaw ang simula, ikaw ang handog, habang lumalalim ako sa kakahuyan, narating ko ang lugar kung saan dati naroon ang bahay ni Nana Dila. Dati may mga puno at halaman sa paligid, pero ngayon ay parang tuyot na lahat. May isang punong itim na nakatayo sa gitna, matangkad, matanda, at ang mga sanga ay tila galamay na nakataas sa langit. Ramdam ko agad, ito na nga ang punong itim. Bigla akong nanghina. Para bang sinipsip ng lupa ang lakas ko. Pero pinilit kong tumayo, kinuha ang kutsilyo, at nagsimula akong umusal ng dasal habang binubuho sa puno ang langis. Wala pang ilang segundo, nag-iba ang paligid. Uminit ang hangin. At sa aking harapan, unti-unting lumitaw ang isang anino, hindi basta anyo ng tao. Isa siyang matandang lalaking may pulang balabal, eksaktong tulad ng sa aking panaginip. Mabuti at nagbalik ka, tagapagdala, anya, habang ang tinig niya'y parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Alam mong hindi ka makakatakas. At alam mong ikaw ay bahagi na. Sumigaw ako, buong lakas, hindi ako isa sa inyo. Hindi ako takot. Ngunit tumawa siya. Isang halakhak na parang may kasamang daan-daang tinig. Kaya nga kita pinili, sagot niya. Ang tunay na takot ay yung alam mong kailangan mong pumasok sa dilim kahit na alam mong baka hindi ka na makalabas. Nagsimula siyang sumugod. Tumalon ako paharap at isinaksak ang kutsilyo sa ugat ng punong itim. Umalinggaw ang sigaw mula sa paligid, parang daan-daang multo ang umuungol sa sakit. Napapikit ako at ang sumunod na nangyari ay tila isang pagsabog ng liwanag. Pagdilat ko, umaga na. Wala na ang punong itim. Wala na rin ang lalaki sa balabal. Ako'y nakahandusay sa lupa at hawak ko pa rin ang kutsilyo, ngunit ito'y basag at tinunaw. Pagbalik ko sa sityo, wala nang mga panaginip. Si Junel ay unti-unting gumaling. Ang mga hayop ay hindi na nawawala. At higit sa lahat, ang gabi ay muli ng tahimik. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik, ang aking dating katahimikan. Simula noon, hindi na ako naglalako ng gabi. Hindi na ako naglalakad mag-isa sa dilim. Hindi dahil ako'y duwag kundi dahil alam kong ang dilim, minsan, ay may buhay. May mga gabi pa rin na naririnig ko ang bulong ng hangin, at ang sigaw ng mga kaluluwang nawala sa gubat. Pero sa halip na matakot, pinakikinggan ko sila, bilang paalala na may isang yugto sa buhay ko na pinili kong hindi tumakbo, kundi lumaban. At kung sakaling muling bumalik ang anino, alam ko na ang dapat gawin. Pero sana, hindi na kailangan pa. At ito ang dahilan kung bakit hindi na ako muling maglalako ng gabi sa kapis. 1.